Hallelujah. Once again, maayong buntag kanatong tanan. Amen. Praise God. So, kaado na mo yung mga Bibles with you, karong kabuntagon, ato kabrihan in the book of Matthew, chapter 18, verses 21 to 22. Okay? Kung basahon mo siya niya, unya, miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hantod kapilat kuman siya pasayloon. Kapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay kapitura, kung dili kapituan kapito. Mag-ambot ta? Hallelujah. Dalaygon ka, ang huging gamhanan ka Diyos. Salamat ka, Lord, na nagapanalangin ka upon the reading of your word this morning. Salamat na ikaw, O Diyos, mo ay exhort or ikaw ay mag-extend ani nga to sa mga katawhan. Illumine their minds and their hearts, Lord. Salamat sa mga kasintasing nga badinawaton, kasintasing nga abri o kasintasing nga katabunok, Ginoo. Aron walay sa pulong nimo karon Ginoo ang masayang. And we thank you, Lord, na ikaw ang mahimaya labaw pa sa tanan. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Lingara ko ng tapa, dinig na siya na ako anak kang ipasayon. Sa kuan na kang ipasayon. Kaya karon ang kabuntagon mga igsoon magisguta bahin aning forgiveness. Ang title is Forgiveness Without Limits. Or sa Bisaya, ino siya, pagpasaylo nga walay kinutuban. Okay? So, the core message of the cross, mga igsoon, is forgiveness. Ang pinaka-sentro nga mensahe sa cross is pagpasaylo. Okay? Tungod sa dakong gugma sa Dios Amahan kanato, bisan tuod kita makasasala pa, gihalad niya ang iyang bugtong anak as bayad sa tanan natong mga sala. So wala pa tanangay pasaylo pero giduphan na dito sa Ginoo sa cross ang tanan natong kasalanan. So it's the core message of the cross, ang pagpasaylo mga igsuon. So tungod ato nga pagpasaylo nga gibuhat sa Dios Amahan kanato, we will, dili na tanang gitawag na doom. Kana ba na destino na to hell. Kung wala pa siya namatay, wala pa tanang ipasaylo kita ang tanang gihapon karon, mga makasasala without hope of any kind. Amen? So tungod sa mao nga pagpasaylo nga pwede man unta buhaton gihapon sa Dios sa atong panahon ni Noah. Diba? That the wickedness of the people, matod pa in the days of Noah, niabot na nga to sa Diyos, na niabot sa punto nga nag-uol siya, magibuhat niya ang tao, na nagipadalaan niya og lunok atong panahon ni Noah. And pwede po nung tahibuhon niya sa panahon ni Lut, diba? The Sodom and Gomorrah, na nagpaulan siya og kalayo, sulfur of fire, aron gunuugunto nga syudad na puno sa pagkadautan. Pero tungod sa ina ko nga gugma, wala niya kasiguar, wala tanan gipapas mga igsoon, gipadala niya ang iyang bugtong anak para mapasaylo ta sa tanan natong mga kalapasan. Mga karon nga kabuntagon, gusto ko nga maghagit, mag-remind, ma-instill ta sa atong mga kasing-kasing karon, na isip nga kita gipasaylo sa Dios Amahan, mo pasaylo usab kita ngadto sa atong isip kataw nga walay kinutuban. Amen? So, ina naman yung tapad karon nga ako nakagipasaylo. So, kini ko ng forgiveness o pagpasaylo mga igsoon, gikan siya sa Greek word na aphesis, na ambot pasabot na yan is to let go. To let go or to send away. So, it's a conscious choice. Kana bang pagpili dyan mo, desisyon mo, nga buhian mo ang imong mga kasuko, ang imong bitterness against someone who has wronged you. And kini po kuno nga, forgiveness, gi-illustrate ko siya sa Bible as a metaphor ang itaw na tunga utang. Death sa English pa, na ginatudlo ni Ginoong Jesus. Mao na nga sa atong parabulo nga diskutan karon is ang ihimo ko na metaphor ani sa Ginoo nasabtan nato unsa ni forgiveness is kining utang. Okay, pagpahigawas gikan sa utang. Kaya ang the following story mga isuon, ang Ginoo sa diha nga si Pedro nangutana kang Ginoong Jesus nakapila man ko magpasaylo. Ito, actually in ancient Judaism, ang ilaha is taman radyo o katulo. Gani itudlo ko sa ilang rabbi, sa ilang mga templo nga katulo na magpasaylo. Si Pedro ipakapinan lang niya upat para above pud kunuhay siya.
Pero gitubag siya sa Ginoo nga dili lang kay kapito, kundi kapituan kapito. So 70 times 7. And gisulti tayo ni Ginoong Hesus ang parable about the unforgiving servant. Kung tanaw ninyo mga Bible, ang sunod na is ang parable na bahin at tung sulugoon na wala magpasaylo. Na siya, sa kadako sa iyang utang, ipasaylo siya sa hari, pero siya, wala po siya may pasaylo. Pagkakita niya ito yung fellow servant na naiutang sa iya, gidali-dali din niya luok, bayari ko sa iyong utang. Then, wala niya pasaylo na siya ipasaylo sa hari na basta kupa niyang utang. So, katong yung fellow servant, iyaha dahil giluok, ipriso, hantod kuno nga makabayad gikan sa iyang utang. So, ang unang nga punto nga gusto na kong makuha ninyo karong nga kabuntagon mga igsoon is that forgiveness is unlimited. Kung sa title na ito kaganina is walay kinutuban, unlimited siya. Wala siya'y tatapusan. Okay, forgiveness is unlimited. Katong gingon ni Ginoong Hesus na 70 times 7 is a symbolic or kapituan kapito is a symbolic way of saying na walay limitasyon. Without limit. Walay limitasyon. Forgive, matod pa, forgive without counting. Kas-ana lang ka na ko, ha? Diba? May madali na itong usahin niya. Kas-ana lang juga. Isa pa. Diba? So, matod pa, ang itawag na itong forgiveness is unlimited is walay limit na pagpasaylo. Forgive without counting. Dili ka mag-iha kung kapila siya nakasala nimo. Amen? So, kita usahay mga asawa, natin mga minutas sa atong mga bana, at kung aning tuiga, aning adlaw, kung mag-away mo, di ba, maungkat tong tanan, kadaghan na dyan. Karon imo na pong gidumagan. Pero ang prinsipyo sa Dios mga igsoon, mupasaylo ka nga walay pag-iha kung kapila nimo siya napasaylo na. In the book of Luke chapter 17, 3-4, ingon siya din ha, busa pagmatmon kamo. Kung ang imong isa ka tawo makasala, badlunga siya. O kung maghinulsol, pasaylo ka. Kung makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw, nakapito sulod sa usa ka adlaw, kung kaduha murag mas stress na ganit tanong, kapito kuno sa usa ka adlaw, matagig kayon mo ana siya kanimo buingon, naghinulsol ako, kinahanglan imo jud siyang pasayloon. Diba? Then tawhanon na itong tawhanon na itong kapatid. Hala, kahayahay gud. Kahayahay gud kaayo anang unlimited, pastora. Kahayahay ra gud anang pagpasaylo nga walay limitasyon. Abusahan ta ana. Diba? Nakaduhog na mo ana. Abusahan ta ana. Forgiveness is unlimited, but forgiving mga igsoon is not condoning the offense. Mupasaylo ka, pero dili pasabot nga i-consinter nimo ang sala nga iyang nabuhat sa imuha. Still, he is accountable sa desisyon o responsable siya sa offense nga gibuhat niya sa imuha. Okay? Forgiving, matod pa, is not allowing or accepting those offenses done to us. Dili nagpasabot na nagpasaylo ka, dawato nimo or itugot na lang nimo nga buhaton niya kanunay sa imuhang kinabuhi. Forgiveness is not condemning or pagkonsinti sa sala na nabuhat niya dina kanimo. Forgiveness is i-let go lang nimo ang imong kaugalingon at anger, bitterness and hatred nga gibati nimo tungod kay na nasakitan ka. Diba kinsay nasakitan diri nga wala na suko. Diba masuko jud ka? Maglagot jud ta, mudumot jud ta, gani istorya sa mga katigulangan, magtinamnanay jud ta kawayan ani. Diba kanang tinanay kanawayan mo agi pang dagang henerasyon di jud na mawala ilang kaugot sa mata usa. And then kanang the feeling nga gusto kang manimalos. Forgiveness is i-let go nimo ang imong kaugaling upon those feelings. Pero wala nagpasabot nga katong imong gipasaylo, excuse na siya sa iyang mga offense na nabuhat against diha sa imuha. Nakuha nato mga igsoon. Still, he is responsible or accountable to what happened to you. Nagpasaylo kanya, dili buot pasabot na igsoon. Balik agad sa normal, ng murag walay nahitabo. Mag-set na dayon ka o boundaries aron dili na siya makabuhat pa again and again nganha sa imuha. Example, para masutlan nato pag-ayo maigsuon ang gusto na mong ipasabot, ang imuhang kamarites, himarites po ang imong mga chika. So, iya pong gisulti ngadto sa uban, ang imong giingon sa iya nga atua ra ning duha ha.
Unya kay isulti man niya sa Marites World. May karon the Marites World is against na sa imuha kay tungod sa imong istorya against sa ilaha. Ang nahitabo karon is nag-away na, naggubot na, nasuko na sila sa imuha. Then ikaw naglakot na ka. Pagkakot dyan yung bayhanan ni mayroong sabot-sabot na mo ng duwag itry doon kung isulti. Naglagot ka, gusto ka manimalos. Forgiveness is imong i-let go na siya nakasuko. Then every time na maisgutan na siya na issue, dili na ka maglagot niya. Nakuha na ito, so di na ka maglagot niya, di na ka masuko niya, di na ka mag-desire na manimalos sa iyaha. Pero magbutang na ka o boundary. Ang boundary that you make is dili na ka mo open niya o mga storya. Yes, di na ka mo open. Kay ipasaylo na nimo, di nag-chika gyapon mo, istorya gyapon ka niya, nahitabo ra gyapon. So mo ra gyapon nga issues, but you put boundary na dili na ka mosulti og mga issues sa iya nga kabalo ka, dili kay kasaligan niyang bakbak mo tabit ni. So pasayloon nimo siya, i-let go nimo imuhang kaugalingon sa kasuko sa mga kalagot sa iya aron kung mahisgutan to sa dili na ka, but then magbutang ka boundary that you will never open up to that person ever again. Okay, dili na nimo siya saligan. Nahitabo ni nako sa una. Nahitabo nga gubot sa unang panahon, dugay na kaayo, mga 2019. Nahisgutan to siya nga topic during sa among pagpamaon. Ako wala ko intensyon na mandaot unta. I-open na ko ang akong side. Mauna, sulat sikunaan ko nabuhian dyan na sakit mo word. Kaya open ko sa akong opinion. Wala na ko damang nga katusiya. I-report po niya against atong tao nga mong isgutan. Pero ako wala ko intention na pasakitan siya ulit ako. Ako nag-open up lang ko sa ako pong gibati against the issue. Pero gi-report niya, pero lahi na ang intent sa pagka-istorya. Lahi na ang delivery. Ang inungdan na suko to siya sa ako, ibuyan pa dyan ko niya yung tawag istorya na kaya nasakitan dyan po siya, no? Normal, I understand. Ang nahitabo atong mga isuon is nagkagap dyan ang among relasyon. Dugay nga mga tuig nga, wala dyan. I-block ko niya sa Facebook, wala na ko niya, as in lahit na ang among relasyon before, lahit na kaayo, and then karon nag-uli na niya, but then I can feel the gap. Tungod sa nahitabo ato. Mana naka-learn ko, yung hindi ko sa kagalingon nga, dili na dyan ko mag-upri-apri mga istorya sa mga tao, dili dyan ay kasaligan. Kay, nahitabo mo na. So wala na ko nag-open up sa iya. And that is forgiving, but then you set the boundary nga dili na di mo na buhaton para dili siya kanunay mga buhat din na sa imuha. Next is kining pagpautang. Okay? Nagpautang ka. Kaya pautang na sa emergency dyan kaayo. Okay, ikaw kay, sige na, kay extra dili, pabaylo sa nako ni sa imuha. O niya, nahitabo karon, nakitaan mo siya nga nag-outing. Niya, ingon niya na mayroon siya sa imuha kay emergency. Then nag-caption pa din siyang super blessed. Ikaw nga nagtanaw, super stress. Baka ko yung bayhanan ni, ang sakit pa dyan, wala na kaniya virus sa utang na pang emergency kaya pero i-outing niya. So pwede niyo siya pasayluhon, igsuon against that gipakakan kaniya, wala kaniya bayri, i-let go niyo yung kaugaling sa kasuko o sa intention na manimalo sa iya, but dili na niyo siya pautangon pag-usap. Okay? Maliban na lang kung emergency, pwede mo tabang kanya in kind. Kung pagpabaylo ako kay gahilan na ako mga anak, tambal, ihatag niyo mo tambal. Wala may bugas, pabaylo ako, pagtatagaan mo bugas kung ka. Okay? So that is to avoid kana bitang ma-taking advantage of ka, na kanunay na lang buhaton, pero kabalo kang gibgi, kana bang gipakakan or dili ka niya bayaran. Isuon, dili na siya ingon nga pag ginakubat, tagaan nimo siya o boundary para ma-acknowledge or mahimong accountable siya sa mistakes na gibuhat niya. Kay kung padayon na nimo ng buhaton, mahimo ana is, dili na siya mahimong responsable nga tao. Abusahan kaniya. So forgiving is unlimited, but it is not condoning the offense of the offender against you. Nakuha na to. And bisan pa ka na inyong pagtrabaho, sa inyong pagtrabaho, kamu as a team, kanang nakatrabaho gayo ato, ang credit, ang kumraniya na nahitabo ni sa kumbana, na silang duha nagtrabaho anang project, then nalipay kayo ang kliyente, kaya mo siyang successful. Ang nahitabo, pag reporting sa client, is katong iyang kauban, giangko niya tanang credit.
So gidayon siya ay sa kliyente, wala jud ni mention si Kevin nga ay kami duhan ni Kevin nagtrabaho, wala. So Kevin nga naminaw kapitok-pitok intaw na iyang mata nga kami man duha ani. Kami man tong mga nabilar o sinolve ani, wala jud siya gi-mention. So ang hitabo ana is hindi pasaylo bisan tuod wala to siya na kay pasaylo, gilet ko niya ang feeling, but then naghimo siya resolution na kung naay project otro dili na siya mutabang. No, kaya ko naman niya tanang credit. Or sa inyo mapod pwede nyo i-inform in your manager or HR na apil man ko at tumama, wala lang po niya na-mention. Dili para i-boast sa imong kaugalingon, but making the offender responsible or accountable sa gibuhat niya nga pagpamaka. Nakuha nato mga isuon. So sama sa pagpasaylo sa Dios kanato. Di ba in 1 John 1:9 niingon man siya that He is just and faithful. If we confess, if we confess our sins, kung ato kung isugid ato mga salayon siya, matinud-anon siya nga mupasaylo o mulimpyo kanato. But warning mga isuon, dili ni siya pwede himuon imong lisensya nga kanunay na lang po ka magbuhat og sala kanaay 1 John 1:9. Remember that in everything or the tanan disobedience nga gibuhat mo sala nga imong nabuhat, mapasaylo ka sa Ginoo, but you will never be free from the consequences or the results nga gibuhat nimo igsuon. Kargahon nimo tanan kana nga mga resulta, mga bad nga mga resulta due to the disobedience you have done before the Lord. Nakuha na to mga igsuon. Inana pod, dili nimo pwede himuon nga lisensya na 1 John 1:9. The offense you made to the Lord. And sadly, ang nahitabo ra ba usahay na ang mga consequences o resulta sa atong mga gipambuhat makaingon ta usahay nga silot sa Ginoo sa atua. That in the first place, ikaw ang nag-decide kung asa ka karon. Resulta ra na siya sa tanan nimo nga nabuhat kung ikaw ang miani ana karon. But kung ikaw naginulsol ka, God will give you the grace and strength you need para sa pag-agi sa maong proseso igsoon. Amen? Apa bata? So God allows, matupa, gitugot sa Ginoo ang mga consequences nga mo exist to remind us that sin has damaging effects. So naa di mga damaging effects ang salaan, it's never worth it. Mo di kanunay natong timan-an mga isuon. Dili na di mga damage, mga pangguba nga mga resulta ang sala. And even what you have done unto your neighbor, naa di na siya mga effects that you should be responsible and accountable to it. But kinahanglan po mo pasaylo ta isuon. Unlimited, but it is not the condemning the offense. So kita nga mga tao na kinahanglan ta continuously matud pa sa kapasayloan sa Dios. And I'm sure nga walay bisan usa nato diri karon ang gusto na limitan pud ta sa Ginoo sa iyang pagpasaylo diri nato. Di ba wala? Wala jud nato oy. Gusto jud ta kanunay tang pasayloan. Pasayloa jud ko kanunay Lord. Ganahan ta unlimited na pagpasaylo. Pero kita usahay mo constraint o muhatag og limit pagpasaylo sa atong isig ka tawo. Is it fair? It is not, di ba? So, unsay nadawat nimo gikan sa ato ang Dios mga igsoon, imo po na siya freely ipadagaya ngadto pod sa imong isig ka tawo unto your neighbors. Dili kay what they have done unto you mo ibanda nimo ngadto kanila, but what you have received from the Lord, mao'y po'y freely ipaagas nimo sa imong kinabuhi igsoon. Number 2, forgiveness is undeserved. Forgiveness is undeserved. My point here is walay bisan usa kanato ang angayan sa pagpasaylo. Walay bisan usa kanato. In verse 24 makita nato din nga dako kaayong kantidad. Sa diha nga nagsugod sa paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya dako kaayong kantidad. Pero sa English version ani labi niya sa New Living Translation, ibutang na jud dito nga kining utang ani nga servant na nga isuon is $600 million. Pagod ka dako sa maadyo. Murag issue karon sa mga kontraktor. Diba? Sa DPWH, na daghan ka ay pertindakuang sa ilang mga utang. The matter pa this is unpayable debt. Yan kan $600 million. Kanang kung i-convert ni mo mato pa kining 1,000 talents, 10,000 talents, ang equivalent na karon is
600 million US dollars. So dako jud siya kayo, unpayable debt. Namatod pa ang gustong buhaton sa hari, ibaligya siya, katong nga servant, ibaligya siya, iyang asawa, iyang mga anak, ug ang iyang tanang kabtangan para mabayaran ng niya ang utang, may ipriso siya. Na-imagine mo sa kadako. Di ba? Pero gipasaylo gihapon siya igsuon sa maong nga hari. Gipasaylo gihapon siya. Di ba kita maglagot na magalit kay kakaroon na ni mga kontraktor, kining mga nagkurap sa DPWH, maglagot na kay muna-muna na itong trabaho, then gikawat raday nilang atong mga tax sa ubang country baya kay kuan. Basta citizen ka dito, libre na imong hospital. Libre na ang eskwela sa imong anak. Naapa dyan ibang country na libre pati ang imong balay. Pero kung sa may nakuha nato gikan sa atong tax karon, na Ultimo PhilHealth, 5,000 reko ang kung hospital ka. Correct. Di ba, pertira kayong gamaya mo ba? O say privileges na ihatag sa gobyerno sa tuwa. Wala. Di ba? Na politika na ko kayo. Pero ako lang gusto ipakita sa inyo mga isuon. Kini itawag nato nga kada ko sa imong utang. Sumuot po siguro yung issue aning tawana, nangurap siya, kaya nga naman, kada ko kaayo aning nga utang, pero gipasaylo gihapon siya, dinha sa iyahang hari. Gipapas, matupag, gipapas, tanan niyang utang, then gibuhian siya. Pero sa diya sa iyang paglakaw, nakita niya iyang fellow servant, na yung utang sa iya 100 dinari. Gamay ra, kumpara sa iya nga milyon. Thousands ra ang utang, kaya ang dinari, ang isa ka dinari, isa ka talent is 6,000 dinari ang equivalent ana. So mas dako jud ang utang atong una nga servant pero wala siya makapasaylo atong mas naapay gamay nga utang nina kaniya. Di ba? So kitang tanan, dako kay tag-utang ngadto sa atong Dios ug dili ta kaya jud nga makabayad. Yes. Pero ipasaylo ta. Then, ang offense or utang sa itong mga isikataw nga na kanato, dili ikakumpara sa utang we have against the Lord, pero ipasaylo ta. So the message here is, mupasaylo ta isuon, kakitang tanan, dili takos, dili anay. We are all undeserved, pero ipasaylo ta sa Dios. Nani ka na ito, pinaagi sa paghatang sa iyang butong anak. So walay bisan kinsa ka na ito deserve ra kayan. Wala, dili ta makaingon pa rin ato po ng sulubuon nga ipasaylo ko, maybe I deserve it. Siguro nakita rin niya akong kahapon. Maybe I earn it mo, ipasaylo ko. No, he is undeserved. Mo nang dapat pupunta, nagpasaylo siya ngadto sa iyahang fellow nga nakasala sa iyahan. In Romans 5:8, ingon siya dinha that we, sa diha kuno makasasala ta kita, Christ died for us. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang pagigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Okay, nagpakamatay na siya alang kanato. Wala pa ta nangayo o pasaylo, wala pa ta naghinulsol, pero ang Dios Amahan nag-initiate na siya to extend that forgiveness unto us mga isuon. Nga mo'y mensahe sa matag usap punta kanato dahil inanak punta ta kadali ra mo pasaylo ngadto sa uban. Kay bisan kita which is undeserved of the forgiveness na pasaylo man. Then the story of the famous prodigal son. Diba? Na-acknowledge niya ang iyang unworthiness in the book of Luke 15:19. Nasayran niya ang iyang pagkadili angayan sa kapasayloan sa iyang mga nakadumdumo ani nga anak, the prodigal son, buhi pa ang iyang papa, gipakayo na niya ang bahin sa katigayunan. Niya pagkadawat niya sa bahin sa iyang katigayunan, ginakaw siya, ginustay niya ang iyang bahin, nagbudiyaga, nag-inom, nagbarkada, o nasa diha nga niabot ang dako nga kagutom sa mga lugar, di na pa siya nakarealize na may padi ay itong surugon sa among balay, makakaon pa. Na ako diri halos ang pagkaon sa baboy, salon ako, mubalik ko. So na-realize niya di na may isuon nga sa diha sa mubalik siya, kabalo siya, dili na din siya angay. Ngayon siya, dili na ko angay iluhon nga imong anak, isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Diba? Kaya nakita niya ang decrease siya pasala, pero gipasaylo gihapon siya sa amahan. In fact, mga isun kung tanawin yung Biblia, layo pa lang siya, nakita na siya sa iyang amahan. Na pagkakita siyang amahan kaniya, naluoy kayang amahan kaniya, hindali og dagan, mitabo kaniya og migapos. So yung anak po kadako ang bugma sa Diyos kanato. He is always waiting for us. Bisan pag wala pa ta mangayo o pasaylo, nagpaabot siya kanunay kanato, and then andam siya sa kanunay nga mupasaylo. Then, matud pa ni Dr. Hal Lindsay, ngun siya din ha,
For me to fail to forgive anyone else who has offended me is to imply that I have a higher standard of forgiveness than God. Kung dili kuno ka makapasaylo ngadto sa uban kay feeling nimo dili sila deserve. Matud pa niya, nag-imply kuno na siya, nagpasabot kuno na siya na mas taas pa kuno tag standard sa pagpasaylo kaysa Dios. Diba? Because matud pa niya, whatever it is that has hurt me, that I can't forgive, God already has. Nagpasaylo naman siya. Forgiveness is undeserved, mga igsoon. Makaimunta usahay, tawhanon nato imunta as si Lord nato pastoran. Ako dili man ko Dios. Tao raman ko. Don't me. Diba? Huwag mo akong subukan kasi hindi ako Diyos. Ayaw kong sulayin kay dili ko Diyos. Ang Ginoo makapasaylo nimo bisag ika man kapila pa na kay Diyos man ako tao raman ko. My soul, forgiveness is hard but it is not impossible. Agree mo? It is not impossible under the power of the Holy Spirit. Tabangan jud kaniya kanunay bisan og lisod kaayo ang pagpasaylo. Tagon lang nimo siya, mutabang ni siya. And I want to share to you the story of Corrie ten Boom. Kung familiar mo ani niya. Si Corrie ten Boom usa sa ka-Dutch Christian na mitabang siya sa mga Hudyo atong panahon sa World War II, mitabang siya sa mga Hudyo nga itago gikan sa mga Nazis kay pamatyon man atong World War II ang mga Hudyo. Then nasakpan man sila sa mga Nazis. Siya ug ang iyang giigsuon mga igsuon giadto sa concentration camp para prisuhon. Then grabe kuno kayo ka-cruel. Grabe kuno ka-cruel ang hinungdan nga sa ka-cruel sa mga guards nga nagbantay sa ilaha, ang iyang igsuon nga si Betsy namatay dito sa prisuhan. Then sakit kayo niya kay maliban sa igsuon niya to, ginalook up niya kanunay ito nga igsuon niya, namatay dito sa prisuhan tungod sa ka-cruel. Then na-end ang World War II, nauli na sila sa ilang mga lugar. Si Corrie ten Boom nagpadayon to share about Christ and forgiveness. Then one day, matud pa, when Corrie ten Boom faced her enemy, sa diha kuno nagtudlo siya after many years atong imprisonment pagkamatay sa igsuon, na isang katao nga ni-approach sa iya. Sus pagkaduol-duol na sa iyang tao mga igsuon, iyang na-identify nga katong tawhana usa sa pinaka-cruel, isa sa pinakadautan ng mga gwardya na nagbantay nila sa una nang mo'y hinungdan nga namatay ang iyang igsuon. Pagkakita niya, ganitong enraged pagbalik, ganang fresh pagbalik, ang iyang sakit, ang iyang kalagot. So pagkakita niya sa maong guard, i-approach niya, gusto niyo din ng daypan, sumbagon o laparuhon. Kaya ang emotions, kanang kasulay na mo na, kanang nakita ni mo itong tao ni mo sa nadugay na kayo, pagkakita ni mo, kuy, kabalusun yung sumba ka na, di ba kanang feeling ba nga, gusto niyo kang mo balos. So nanay nakita, pero hinduol ko no ang maong guard sa iyaha. Then anak sa iyang kamot, ni anak ko no ang guard, nakadumdum pa ka na ko. Ma'am, ano siya, niya siya sa muna nakinsagul, makalimot ni mo. Then yun siya, na Christian na bayak ko karon. Kaya ito nga tayong nagwali o nag-ampo sila sa tanan ng mga napriso. And maybe katong guard nakatungo. So nahimo na daw siyang Christian, then iduol ko karon nakita ko nimo kay gusto ko mangayo ug pasayo nimo sa tanan. Kung emosyonal na pud ko kaayo. Mangayong pasayo nimo tungod sa gibuhat nako ninyo before. Ni isa siya sa iyang kamot. Kabalo mo, inana pa siya sa emotions, baka naglagot pa siya kaayo. Dinganak ko na siya sa Ginoo. Tabang Lord, dili na ko maisa na akong kamot. Dili ko na niya ano ito maana? Her heart is not ready to forgive. Ang kasing-kasing dili pa dyan ready, nga mula mano, mo dawat sa pagpasaylo, mo pasaylo at tumaong nga guard, kay grabe ang samad o sakit nga ginunod sa iya. Dili pa dyan siya ready. But then the moment na mingon siya nga Lord, tabang, dili na ko maisa ang akong kamot. Tabangi ko Ginoo nga mo pasaylo niya. Tabangi ko nga iisa ang akong kamot, aron siyang pasaylo. Diha ko na dahil pag-ingon niya nga tabangi ko Lord. Ang iyaha ko ng itong lawas na puno sa warmth and love nga kabalo siya, it is not produced sa iyang kaugalingon. Kaya iyang heart dili pa ready. It is from the Lord the moment na nangayo siya og tabang.
So, naisa din niya ang kamot. Ginamano dayon niya ang mga soldier, mga isuod, then reconcile. Nangayon sila pasaylo sa usap-usap. So, the story reveals to us that forgiveness is a choice. Pagpili, desisyon nga imong himuon mga isuod. Dili siya pagbati nga imong paabuton nga kanu sa mabot. Sorry, di pa dyan ako siya feel pasayloon karon. Diba? Inanatok sa sorry, pa dyan ako feel. Pa dyan ako nabati nga pasayloon ka karon. It is not a feeling. It is a decision, a choice nga kinahanglan nimong buhaton isuod to extend ang mao nga pagpasaylo, that same nga pagpasaylo nga dawat nimo sa Ginoo mga isuon. Kay kitang tanan balikon nako, dili ta deserve, pero gipasaylo gihapon ta sa Ginoo. Let's extend that same or that kind of forgiveness unto others, no matter how big ang ilang nabuhat sa atong kinabuhi. Next mga isuon is forgiveness is unconditional. Unconditional. Most of the times, kita mga tao mag-set ng kondisyon sa pagpasaylo. Kinsa nang nakasala nato, kung nato o pobre, gamhanan o dili, dakong tao o dili, di ba? Di mag-set ta, depende sa gidakon sa iyang sala, ako ba na, gamay ba na? Di ba? Mag-set ta usay mga conditions, nagdepende na kung usa ka dako. Then, and what's most painful pa dyan ng isuon to forgive, kung ka na nakasala nimo is not sorry about it. Nakasala sila ni mo, mura lang sila wala. Katakatawa lang yapon sila, they go on with your lives, pero ikaw, nag-miserable ka, nagsakit ka pag ayaw, you're still holding on to that anger and to that feeling na gusto ka makabalos. Wala pa dyan sila nag-sorry sa inyo. That is very, very painful. Pero in the book of Colossians, chapter 3, verse 13, mga igsoni mo sa linha, napabata? Pag pinailubay kamo o kung duna kamo'y mulo batok sa bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo, sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Amen? Kung naamoy mulo sa matakusan, then pag storya kamo, then pag pinasayloay kamo, then ang atuang tawanon nga feeling mo ingon tanga, mo ingon ka anak kay dili man sa imuhan ay tabo. Nakadong na mo anak. Mayroon ka na, kapasayloan na lang doon na, di man kung sa imuhan ay tabo, you are not in my very shoes. You are not in my shoes. Para ingon ka, na lang kadali nga pagpasaylo ka, wala ka sa komposisyon, dili ikaw ang nasakitan, di ba? Dili ikaw ang na-offend, dili ikaw ang ilibak, dili ikaw ang itraidor, o nang yalo ra kay kamuingon anak, di ba? Nanang atong mga usahay, atong mga kondisyon, bag mga isuan, forgiveness is unconditional, but it is not also an instant pain eraser. Nakasabot yung kuha na isuon. Dili siya instant na pain eraser. Nang mupasaylo ka, mawala na yung tanang sakit. Kung mupasaylo ka, mawala na yung tanang kasuko. Kung mupasaylo ka, mawala. No, it's not. Bisitahon, ihapon ka sa mga memories mo isuon. But if you are truly forgiven, though it is a process, hinay-hinay, matayan ni mo iso na mawala na siya. Kaya nakasulay dyan ko anak. Last 2011, nahimamat na ko sa tibuok na akong kinabuhi, bisan ko nga 40 na ko, nahimamat na ko ang pinaka-worst na pagtamay, pag-insulto o pagpanaway thrown against me. Atong 2011, tanan. Nga nakaihong ko, abi na bubuutan ko matao, bubuutan ko nga pagkabata, dili ko palaway. Pero itong 2011, nahimamat siya na ko, tanan nga, binanan ako istorya, kay grabe dyan ka itang worst na mga pulong na nanabay sa kuha. Nagbili siya samad sa kasing-kasing. Nadako pa dyan ang iyang samad ba, the year 2012 na nawala ang akong isabak. So, nga 2 weeks na lang tayo paabot na ako, makauba na namo siya. So, idako ang samad mga isuon and nag-cause siya. So, after ato, ang akong kasing-kasing tungkol sa mga samad, napuno siya hatred, napuno siya anger, napuno siya bitterness, even unto the Lord. Bisan sa Ginoo ato mga tayo, mga isuon na sukuko, na nagsagol-sagol. But one day, katong sama sa istorya na ko ninyo, kung nakadumdum mo, nag-iapas ko sa Ginoo sa pharmacy, kung nakadumdum pa mo ato, kung naiusa ka pastor may duol ako. So God called me back and hinay-hinay mga isuon, himbalik ko sa Ginoo, and God revealed unto my heart, i-expose sa Ginoo kasing-kasing, ipakita niya
that I have still unforgiveness sulod sa akong kasing-kasing. So I confess it to the Lord, o nangayo kong tabang sa Ginoo, nga i-let go tong tanan, nga gibati na akong negative, nga dili maayo para sa ako ang kinabuhi. Then, the process, I tell you, the process is long, the process is hard, na totally nakapasaylo dyan ko mga isuon, midagan 5 or 6 years. Ina nakadugay. Ma-trigger pa dyan siya kanunay. Ma-trigger pa dyan siya. Dugay dyan nawala ang pain. Nga pag madumduman ako, mubalik na po ng kasakit, mubalik na po ng kalagot, mubalik na po ng akong kanang feeling nga panimalos, mubalos nila mga istorya nga gibato nila sa ako again sa atong mga panahuna. But then every time nga padumduman ko sa yawa, mudagan juday ko sa akong kwarto, muhilak ko sa Ginoo, ngayon ko, Lord, I forgive them. I forgive them. I forgive them. Mao ron dyan balik-balik ko na sa anak ko iyon sa Ginoo. Every time nga ma-trigger ko at itong hitabo na ninglabay na 2011 pa. So Lord, I forgive them. And now I am so happy na I am free from those emotions, mga igsuon. Kay Christ has paid so much for my freedom. Dako siya gibayad, dako siya giagwanta, dako siya sakripisyo para lang mapagawas ko igsuon sa bisan unsang gapos sa sala. And dili na ako tugutan nga nay unforgiveness na mugapos na ako pagbalik. I have been set free. And igsuon unforgiveness, mugapos na siya nimo. Mugapos na siya sa imong kinabuhi nga dili nimo totally ma-embrace ang grasya o kaluoy sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili nimo ma-enjoy ang mga panalangin nga gi-intend niya sa imong kinabuhi kung napaka unforgiveness in your heart. Let it go. Igsuon karon nga kabutagon. Pasayloa to mga tao bisan tuod ug they do not deserve, and don't set conditions sa imong pagpasaylo. Amen? Because God has paid so much for us. So, ang pagpasaylo mga igsoon, dili man siya instant pain eraser, but it is also giving up your right na manimalos, giving up your right na basahin mo ka, gusto dyan ka mabubalos para masatisfy ang imong kasuko, di ba? Masatisfy ang imong kalagot. In Romans 12:19, lingon siya dinabaya nga siya ang mubalos. Mine is, vengeance is mine. Mahigala ayaw kamo panimalos, kundi itugyan hinoon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. So trusting God that He will use the results of the offense for good. Na ang tanan nga na-offense na nabuhat against you, gamiton sa Ginoo for a greater good, mga igsoon. Sama na hitabo ni Joseph. Nabay mga experience siya dili nga sama kang Joseph. Gikasinahan siya, di ba? Giplanuhan siya nga patyon. Gibaligya siya as a slave. Napriso bisan walay sala. Giakusahan siya nga ng rape. Nalimtan siya atong kauban niya sa prisuhan. Ngayon siya i-refer ko sa hari. Nalimtan siya. Pero nagdumot pa si Joseph, mga igsoon. Still, he is forgiving. Ang hinungdan katong tanan nga iyang mga the offense that was made against him, mga igsoon, na transferred into good, na luwas siya iyang panimalay, and even the nearby nations atong panahon sa famine, mga igsoon, it is for greater good. Ang tanan nga gibuhat sa imuha ka, ikaya na i-transform sa Ginoo ngadto sa kaiwan basta i-surrender na imo sa iya. Even Jesus Christ, di ba si Ginoong Jesus na akusahan siya bisag unsa na lang ina ng ganitong experience sa mga demonyo. Tanan nga pag-usa was thrown against him. Gibugal-bugalan siya, gilaparo siya, gibato siya, gibunalan siya, giluwaan siya, gidinay siya, gitraidor siya. But still, Jesus Christ has been forgiving. Amen? Ganit pagdupa dito sa cross, mingon siya, Ginoo, pasay amahan, pasayloa sila, kawala sila masayod sa ilang gibuhat. Nakuha na ito, Marisoon. Gibuhat niya tanan, nagpasayo siya para sa kalimayan sa Diyos Amahan and for the greater good. Kaya kung mibalo siya ito, kung miretaliate siya ito, dili man mga taga-katumanan ang propesiya. Di ba, atong time nagitikba, na natigbasan siya mga atong Garden of Gethsemane, di ba, na naputol siya mga na kay nag-away-away sila, dunggan, di ba, yung dito sa dunggan. Di ba? Ingon siya, baka kabalo nga, pwede ko magtawag sa akong legions of angels para tabangan ko, pero gipili niya mawala para matuman ang bitakda. Amen? So nagpasaylo siya for greater good, mga igsoon. O muna ibutang po nato sa ato mga kasing-kasing na Ginoo na ang manimalos para ka nato. Siya na ang muliho. Ug ang tanan nga gibuhat against you, God can
transform it into a greater good and for a greater purpose. Ug alang sa pagtapos, gusto na akong i-share kinabuhi ni Pastor Cesar Castellanos. Kung familiar mo sa iyaha, siya ang founder sa G12 Vision dito sa Bogota, Colombia. Kanang G12 na i-apply na ito diri karon sa ato sa Misog, in some parts diri sa Pilipinas, is siya ang founder. Then one day kuno dito sa year 19, basta 48 years old siya. Pagawas nila, pag uli pa dyan nagikan sa simbahan, gi-ambush siya o ang iyang asawa. So nakadawat siya upat ka bala. Naigo siya ka na-ICU siya for 2 weeks. Duha sa chest, then sa iyang throat, sa iyang left arm. Na-ICU sa iyang asawa po, naigo po sa thigh and left arm, tulong po sa iyang asawa, iha upat, pero wala sila namatay. Naigo ang iyang throat, throat man, so diri. Parang parihat ng Charlie Kirk. Sa bangka, pinabuhi siya. I-ambush mo sila. Then after ko nung namigawa siya sa hospital after atong assassination attempt, no, may uli na siya sa iyang balay, na-realize ko nung niya mga iso that his prayer life was not the same as it had been. Nausap ko nung ang dagat sa iyang prayer life. Dahil natingala lang ko siya, no, siguro po, napuno siya fears and dili na siya halos kabati sa presensya sa Ginoo. Nahadlok no, basi mo tuhan siya assassin. Bisan kinsa siguro, no? Pero iya ko kasi napuno og kahadlok, and then di na siya kay kabati sa presensya sa Ginoo no matter how hard I tried. Ana siya. Kalisod jud ko siya pag-ayo. Then after 3 weeks nga kanunay niyang ikuan sa Ginoo, matud pa I prayed earnestly to the Lord, asking Him to help me. Then instantly kuno nadunggan niya ang tingog sa Dios, istorya sa iyang kasing-kasing. Mingon kuno kanya, "My son, have you been able to forgive those who tried to kill you?" Ipangutana kuno siya sa Ginoo straight unto his heart. "My son, ipasaylo na ba nimo tong mga tao who tried na mupatay nimo?" Then dinha niya na-realize mga isuon nga wala pa day niya mapasaylo. Diha pa niya na-realize na bantay na wala pa ito ko kapasaylo sa ila. Wala napuno pa siguro ko fears, sa kung kasing-kasing ka, wala pa ko truly. Then ingnan din siya sa Ginoo, "Can you forgive them? Mapasaylo ba nimo sila?" So sa iyang prayer, impose siya, pagpangutana sa Ginoo, "Can you forgive them?" Then mingon din siya, "Yes, Lord." At that very moment, na isang pag-ingon niya, "Yes, Lord," kuno mga isuon, ang tanan kuno nga kadlok ikan sa iyang kasing-kasing natangtang. And then niampo din siya ngadto sa Ginoo. Mo niyang prayer ngadto sa Ginoo atong time nga maingon siya nga, "Lord, yes, I forgive those who tried to kill or assassinate me and my family. Father, I forgive those who attempted to kill my family and me. I forgive those who planned the assassination and tried to carry it out. And I ask," ako itong correction na. Okay. "And I ask," napa na siya din na, "and I ask you, Lord, to bless them." Yan po niya nga panalanginan itong mga magpatay unta sa ilaha. "And cause this situation to be a reason for them to come to know you. God, I ask in the name of Jesus. Amen." Diba? Usahay, tatupatyan na lang to, Lord. Asa may mas pinangga ni mo day? Ako nga nag-G12 o sila nga mga dautan. Diba sama ko ni Jonah, na di siya gustong magtuluwaso ng Nineveh, na mawalihan, aron na convert, diba? Pero siya nag-ampo siya, "Lord, bless them." O tuguting nga, kini nga sitwasyon na panitabo, makamahimong rason, Ginoo, aron sila makailani mo, mudawat sa kaluwasan, maluwas po sila, Ginoo. Mao ni akong giampo din, pagkahuman dyan ka na maisuon, ngayon balik na dyan kuno dayon sa normal ang tanan. Amen? So, ang unforgiveness, mga iso, ang forgiveness, ang pagpasaylo, is like a medicine sa imong kasing-kasing. Sama siya sa tambal nga mong ayo sa gibati sa imong kasing-kasing mga isuon, and we should use it daily. Pagpasaylo. Lord, tugot akong kasing-kasing karon nga andam kanunay sa pagpasaylo. So has someone sinned against you? Nana ba'y nakasala ninyo diri? Yes! Ikaw ang taong pinagpala kung wala pa dyan kasukad mo, friend. Kalami sa imong kinabuhi kung wala pa dyan nakasala sa imuha. Diba? Na traidor, nalipa, diba?
nabaligyan, tanan, siguro klase-klase na himamat nato mga igsuon. Then, nagdala-dala ba ka kahit ubos o kasuko, kalagot ihapon hantod karon. Buhiin na siya igsuon. Unsa man na siya kadako, unsa man na siya kagamay, buhiin na siya karon. And ask the Lord, na tagaan ka sa grasya o sa kusog, aron ikaw makapasayro. Amen? So naa na ta sa katapusan ng mga adlaw karon. Don't spend the rest of your life holding on to grudges and unforgiveness and bitterness. Let go, forgive, and let God. Amen? So atong iduko atong mga ulo karon nga kabuntagon mga igsuon. Hallelujah. Lord, wala ko masayog sa matag-usang sitwasyon sa mga kasing-kasing karon. Ikaw ra jud ang nakakita. And I know that you are here. Bisitahan niyang matag-usang nga kasing-kasing Ginoo. I-expose and reveal it unto them whatever, Lord, and forgiveness they have in their hearts, O Lord. Mga butang nga wala makapahimaya kanimo, and Lord, kabalumi nga kana Ginoo makababag rapon na to truly accomplish kung sa may gusto nimo sa among mga kinabuhi. O God, I ask you, Lord, to protect His people, to protect His congregation, nga kaming tanan mahigugmaon, kaming tanan mapasayruon, Ginoo. Kay Lord, maura dyan ay maghimo na mong kalainan sa mga tao diri sa kalibutan. Thank you, O God, that you protect them, bisan pa ang ilang tibok pamilyang panimalay. I speak blessings unto them, na i-enjoy nila that blessing of forgiveness. I-enjoy na sulod sa ilang panimalay, O God. And that, Lord, that will going to radiate upon sa tanan nila mga kasilinganan, sa tanang tao nga ilang kahimamat, Ginoo. And that, Lord, the people around them will feel that love, magikan kanimo, O Dios. Salamat kayo ng ikang kongregasyon that you have blessed, O Lord. O salamat na imong mga pulong matanong sa mga kasing-kasing, dili kaya kawaton sa kaaway gikan kanamo. We thank you, O God, and we give you all the glory and honor and praises. In Jesus' name, amen and amen.